Kahit hirap ka na, may pag-asa pa. Dahil ang Diyos ang nagbibigay ng pag-asa. Amen? So, kung sa Kanya mo ipagkakatiwala yung lahat, sa Kanya ka aasa, kapatid, sinasabi ko sa iyo, hindi ka masasaktan. Amen? Kasi ang Diyos po, hindi nananakit. Ang Diyos po, hindi nagpapaasa. Sabi mo sa katabi mo, dapat hindi ka magpaasa. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magpaasa. Bakit po? Alam niyo po ba yung salitang lumalabas dun sa mga tao nakangako? You own my word. Pero mahirap sa atin yun kasi minsan di ba nagpapaasa po tayo ng mga tao. Sa mga tao, maasa. Si Lord po iba. Once na nag-promise si Lord, mga kapatid, mangyayari po yun. Amen? Once na nag-promise ang Lord sa buhay mo, mangyayari po yun kasi siya po ang Diyos ng pag-asa. Bakit po? Ano po nangyari kay Abraham? Nag-promise si Lord na magmula kay Isaac, manggagaling yung napakaraming lahi. Eh sabi ng Panginoon, sinubok niya si Abraham subukan kay panampalataya mo, ialay mo sino? Si Isaac, nag-iisang anak. Eh sabi ng Panginoon, sa akin, ano naman itong Lord? Ano naman si Lord? Sabi sa kay Isaac nang gagaling, pero inutusan ako na ialay si Isaac. But we can see po, dahil sa pananampalataya po ni Abraham, dahil meron din siyang pag-asa na ang Diyos ay kayang magbuhay. Amen? Naisip ni Abraham, kahit saksakin niya si Isaac at that time, nung ino-offer na niya, kayang buhayin ng Diyos. Because nothing is impossible with God. Pero dahil nakita ng Diyos, yung puso ni Abraham, at sumunod po siya na may pananampalataya, anong ginawa ng Panginoon? Nag-provide po siya ng tupa, at iyon po ang naialay. So merong pag-asa. Amen? Merong pag-asa sa Diyos na hindi po mawawala. And we can see po mga kapatid, iba yung nagagawa ng faith, iba po ang nagagawa ng hope, yung faith and hope. Ang pag-asa po ay tiyak na panghahawakan po natin bilang mga anak ng Diyos. So we can see po, si Jesus Christ, naging pag-asa po natin na dapat po tayo, saan tayo patungo? Sa walang hanggang kaparusahan, pero nagbigay ng pag-asa ang Diyos na muli niyang panumbalikin ng tao sa pamamagitan po ni Kristo. At makita po natin yung pag-asa na yun ay tiyak na parang panghahawakan mo. Pag-asa na ikaw po'y maging successful. Pag-asa na ikaw po'y makapagtapos ng pag-aaral. Pag-asa na ano po, na gusto mo na maging matagumpay ka sa buhay, pero dapat po i-hope natin sa ating sarili na hindi po tayo mawawala sa ating faith. Amen? Umasa tayo hanggang sa dulo ng ating buhay, maglilingkod po tayo sa Panginoon kasi ito lamang po yung nakakapag-please sa ating Panginoon. Amen? And we can see po, so, pero wag mo natin kakalimutan that faith without works is dead. Na meron ka pananampalataya, pero wala kang gawa, patay po yun. Amen? Para kang yung zombie. Diba? Patay na yun, pero gumagalaw-galaw pa. And we can see po, mga kapatid, kailangan may faith tayo with works. Kaya kung gusto mo umasa ka sa isang bagay, kailangan mo rin kumilos. Amen? You will do the best, you will do the rest, and God will do the best. Amen? Gagawin mo yung mga bagay na yon at gagawin ng Panginoon yung best, yung Lord ang gagawa sa buhay mo. Amen? So, una po, pananampalataya. Ano po yung pangalawa? Pag-asa. Next po. So, take note po para po sa ating Panginoon, hindi po sapat ang salita lamang. Dapat ang ating pananampalataya po ay merong kaakibat po na gawa. Third thing po, yung pag-ibig or love. Okay po umamin kayo, anong klaseng pag-ibig yung pumasok sa isipan nyo? Hindi po it's all about romantic love. It's all about the agape or unconditional love. Ang pag-ibig po tinutukoy dito, yung agape or yung unconditional love ng Panginoon. Ano po ibig sabihin ng unconditional love? Meron po akong nilagay dyan. Sabi po dyan, ang unconditional love ay iyong pag-ibig na walang anumang kondisyon. Ito yung pag-ibig na kung saan kahit anong gawin ng taong mahal mo ay hindi magbabago ang iyong pagtingin sa Kanya.
pipiliin at pipiliin mo na ding mahalin siya kahit ano ang mangyari. Kaya na po ba yun? Kahit maging lasinggero yan? Kahit maging rapist yan? Bakit di ba? Diba? Kahit maging addict yan, kaya mo bang mahalin sila? Hindi magagawa nun. Kasi iwan niya yun eh. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Amen? Unconditional love. Na kahit paulit-ulit tayo nagkakasala sa Panginoon, paulit-ulit tayo gumagawa ng hindi maganda, paulit-ulit tayo minamahal ng Panginoon. And that what is called unconditional love. Ibinigay sa ating ng Lord. Unconditional love indicate God's love for a person, irrespective. Wala tayong parang hindi alintana, hindi natin iniisip, hindi sinasaalang-alang yung pag-ibig na yun natin para sa Panginoon, yung pag-ibig ng Diyos para po sa atin. So God's love for you and me, yung pag-ibig ng Diyos para sa iyo at para po sa atin is unconditional and undeserving. Bakit po? God's love is enough for us para ibigay niya po yung kanyang bugtong na anak at ipako sa krus para magkaroon tayo ng walang hanggang buhay. Eternal life. Amen? God's love is enough. He loves you so much na kung saan po ang Panginoon ay nagbigay ng way para makamit natin yung eternal life na handog sa atin ng Diyos. Pero tandaan po rin mga kapatid, huwag po nating aabusuhin yung grace ni God. Sabihin po natin grace. O yung kanyang grasya. Bakit po? Yes, God loves us unconditionally, pero hindi po nangangahulugan na pwede na po natin abusuhin ang kanyang pagmamahal. Amen? Minamahal tayo ng Diyos, pero hindi niya minamahal yung ating ginagawang kasalanan. Tama po? Oo, tama, mahal tayo ng Diyos. But we can see po mga kapatid, at walang sino mang makahihigit sa pag-ibig ng Diyos para po sa atin. Ngunit naglaan din ng kondisyon ang Panginoon na tayo po ay dapat lumakad ng may pagsunod po sa kanyang mga salita. And we can see po, gusto niya na manatili tayo sa ating relasyon po sa Panginoon. Yun po yung kondisyon na hinihingi sa atin ng Lord. Kaya huwag na huwag po rin aabusuhin ang pagmamahal ng Diyos. Amen? Huwag po rin i-abuse yung grasya ng Panginoon. At sapagkat sa huli, bakit po ano mangyayari? Ikapapahamak mo yan. Sarili mo na lang ang sinasaktan mo, hindi ang Diyos. So don't abuse the grace of God. Sa halip, ano pong gagawin natin? Gawin po natin yung nais ng Diyos, sundin po natin yung kanyang mga utos, lumakad tayo na nagkikiwala sa Kanya, dahil sa pagsunod po sa Kanya, hindi lamang po ito makakabuti, kundi ito po ay makakabuti, at maganda po sa atin ang buhay na walang hanggan sa langit. Amen? So ano po yung pag-ibig? Basahin po natin in the book of 1 Corinthians 13, doon po sa binasa ni Sis Smith po kanina. Ayan, Sis Smith. Okay po. 1 Corinthians 13, verses 4 to 7. Ito po yung mga character ng love o karakteristik ng pag-ibig. Character of God's love. Sige po. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matigisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtsatsaga hanggang wakas. Love is kind and love is patient. Na kahit minsan nakakainis ang mga tao sa loob ng church, kahit marami silang pagkukulang, lalo't higit po ang mga leader, hindi mo nakikita yon, sa halip nagpapatuloy ka. Love is kind. Love is patient. Love does not envy. Hindi po mainggitin. Ano pong ibig sabihin nito? Natutuwa ka kapag may kapal
kapatiran ka o kapatid ka sa Panginoon na pinagpapala ng Diyos at hindi ka naiinggit sa Kanya. Amen po ba doon? Love does not boast or proud. Hindi hinahangad na mapupurihan ka ng tao o makilala ka ng tao. Sa halip, anong ginagawa mo? Humble ka lang. Hindi ka po hambog. Love does not rude. Hindi ka bastos. Meron kang manners. And we can see po mga kapatid, ano pong mangyayari? Willing ka na mag-adjust. Hindi mo dinidemand yung kagustuhan mo, but you are willing to adjust for the sake of other person. Love does not, meron po bang ano yan? Love does not envy. It does not dishonor. Mali yung iba yung version na ginamit ko. Self-seeking. So yung love na meron dapat po tayo is kailangan Christ-centered. Hindi po self-centered na lang. Amen? Na kung saan po sa iba nakapokus, hindi sa sarili mo. Love does not, it is not easily angered. Hindi magagalitin. Na kahit nakakainis na yung katabi mo, oh, tingnan niyo po yun, nakakainis na ba yan? Mahinahon ka pa rin. Hindi ka mainitin ang ulo. Sasampakin kita. Kulit mo. Hindi po. Kailangan mahinahon. Mapagtinti. Okay po? Next po, it keeps no record of wrongs. Hindi mo binibilang yung kanyang mga kasalanan, sa halip kahit siya po ay nakagawa ng hindi maganda laban sa iyo, handa kang magpatawad. O baka may kagalit ko kayo dito, it's time for you to reconcile. Baka may mga kagalit po kayo, kailangan lagi kang handang magpatawad. Next po, kahit may kasalanan na gawa, you are willing to forgive. Verse 6 po, love does not delight in evil. Hindi nagagalak sa paggawa ng kasalanan na may nakikita kang kapatiran mo, nalulungkot ka dahil siya ay gumagawa ng kasalanan. Hindi ka natutuwa, ay ang galing niya, umiinom siya. Hindi po. Kailangan malungkot ka sa kanyang ginagawa. Kasalanan ginagawa. At turuan mo siya. Gabayan mo siya. 7, it always protects, always trusts, always hopes, and always persevere, for God's love never fails. Amen? Nakapalaw po dyan yung pananampalataya at pag-asa na meron tayo sa kabila ng ating relasyon sa Panginoon. So ano po ba yung nagagawa ng pag-ibig? Napakadakila po na nagagawa ng pag-ibig. Bakit? Kasi natututo kang magpatawad. Amen? Nagagawa mo yung mga bagay na parang mahirap. Sabi ng Panginoon, mahalin mo yung kaaway mo, mahirap yun! Pero nagagawa mo dahil narinig mo ang salita ng Diyos. At tinuturuan ka ng banal na Espiritu na gawin ang bagay po yun. Ano pong nagagawa ng pag-ibig? Magbibigay ng chance sa mga tao na nakagawa sila ng di maganda. We learn na magparaya. Amen? We learn na ibaba yung ating sarili. Nakakagawa tayo ng mga mabubuting bagay para sa Panginoon. Ayan. Napakarami po nagagawa ng pag-ibig. Amen? Yung pag-ibig na nagagaling po sa Diyos. Okay po? Bakit po? Kasi wala kang silbi kung wala kang pag-ibig. Tama po? Kung hindi ka marunong magmahal, wala kang silbi. Kaya kung tayo po dito hindi marunong magmahal, ay malamang wala kang silbi. Pero lahat naman tayo nagmamahal. Amen po ba? Amen. Lahat naman nagmamahal. Yung baboy nga nagmahal eh. Nagmahal ng kilo, di ba? 300 na per kilo. So yung baboy nagawang magmahal, dapat tayo rin po. Amen? Bakit po? Walang kwenta ang lahat ng mayroon ka kung wala kang pag-ibig. Amen? Walang kwenta po lahat yon. Wala kang pakiramdam kung wala ka dito.
You're totally nothing without this. You're nothing kapag wala kang pag-ibig. Hindi mo pa kinikilala ang Diyos dahil God is love. Amen? Kung wala kang pag-ibig, hindi mo pa nakikilala ang Diyos. Kasi ang Diyos ay pag-ibig eh. God is love and not love is God. Ang Diyos ay pag-ibig, pero hindi tama na ang pag-ibig ay gawin mong Diyos. Kaya mong sungkitin ang tala para sa'yo. Kaya mong tumawid ng dagat para sa'yo. Ginagawa nating Diyos yung pag-ibig, pero hindi po dapat tama. God is love. Tandaan mo yon, minahal ka ng Diyos. Okay po, anong nagagawa po ng pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan? Isinugo niya po yung kaisa-isang anak niya para ano po? Iligtas tayo, pinako po siya sa krus para iligtas po tayo sa ating mga kasalanan. Kapalit dito na dapat nating makuha, ano po yun? Kaparusahan saan? Sa impyerno. Na dapat sasapitin po natin. But because of mercy and love of God, dahil sa habag at pag-ibig ng Diyos, may pagkakataon tayong maligtas. Amen? Dahil sa pamamagitan po ng Panginoong Jesucristo. Kaya inaanyayahan po tayo ng Panginoon na tanggapin mo siya bilang Panginoon, tagapagligtas ng buhay. Huwag mong gawing Diyos ang sanlibutan. Dahil ang gagawin sa iyo sa sanlibutan, sisirain ang buhay mo. Pero ang Diyos, bubuuin ka niya. Dahil po sa kanyang pag-ibig. So mga kapatid, kasama po sa ating yung pag-ibig po ay kasama sa ating faith. Hindi po sapat na naniniwala ka lang. Bakit po? Even the demons, they are believing. Kahit ang demonyo naniniwala sa Panginoon, nanginginig pa Ikaw pa kaya, na anak ng Diyos, hindi ka magkaroon ng panampalataya. Ibig kasi po mga kapatid, paano mo masasabing mahal siya, mahal mo siya? Dapat mahalin din natin ang Diyos. Ang demonyo, kilala ang Diyos, pero hindi minamahal ang Diyos. Tayo po mga anak niya, dapat nating mahalin siya. Dapat mahal mo rin ang Diyos. Paano mo masasabing mahal mo siya? Dalawang bagay lang po. If you follow His commandments, ayan, pagsunod po sa kanyang mga utos, may ipapakita po natin yung pag-ibig natin sa Diyos. Sa pamamagitan po ng pagsunod sa Kanya, marami po yung nagsasabi na mahal nila ang Diyos, pero hindi po nakikita sa kanilang buhay yung pagsunod. Tandaan po natin, para sa atin, sa Panginoon, hindi po sapat ang salita lamang. Amen? Kailangan po, ang panampalataya ay may kalakip-na po, pagsunod. Dahil sinabi niya po sa John 14:15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin niyo ang aking mga utos. Pangalawa po, if you love your neighbors. Kung minamahal mo yung kapwa. So yun talaga yung nagpapatunay na mahal mo ang Diyos. Yung una, if you follow His commandments, sakop na lahat yan. Pero yung pangalawang makita po natin, kung hindi mo mahal ang mga nakikita mo, paano pa mamamahalin ang hindi mo nakikita? Paano mo yayakapin ang Diyos kung hindi mo nayayakap ang kapwa mo? Yung yakap ang Diyos, pero yakapin mo yung kapwa mo. Yakapin nyo. Yakapin nyo yung kapwa nyo. Diba? Sa pagyakap mo sa kapwa mo, yayakap mo ang Diyos. Amen? So, pinakadakila po talaga ang pag-ibig ng Diyos. Amen po? Grabe naman, nagyakapan lang. Kaya namin hiniwala yung lalaki sa babae. Kasi alam na. Joke lang. Joke lang po. So, pinakadakila talaga sa lahat ang pag-ibig. Amen po? Bakit po? Kasi natural po sa taong pagmahal dahil reflection tayo ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Nagiging kawangis tayo ni Kristo. Kaya, for the last po, palatilihin po natin ang tatlong bagay po ito. Ano po yun? Panampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Pero ang pinakadakila sa lahat, yung pag-ibig. Alalahanan po natin, sariwain po natin yung unconditional love ni God para po sa ating buhay. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, salamat po sa dakilang pag-ibig mo. Salamat po dahil patuloy na kami po ay nakatanggap ng buhay na
walang hanggan. Panginoon, isinasamo ko po sa inyo ang bawat kabataang ito, na mas lalo nilang maunawaan kung gaano po kalalim, kung gaano po kalawak, kung gaano po kamangha-mangha ang pag-ibig na ibinigay niyo po sa amin, O Diyos. Na maalala po namin ang ginawa mong pagbibigay sa iyong bugtong na anak na si Jesus upang ipako sa krus at siya ang mamatay para sa aming mga kasalanan na hindi po namin kayang bayaran. Salamat po, O Diyos, for your unconditional love. Dahil sa unconditional love na to, Panginoon, nagkaroon po kami ng pananampalataya, nagkaroon kami ng pag-asa, nagkaroon kami ng pag-ibig. Salamat po, Diyos, dahil hindi ka nagkulang. Salamat po, Diyos, dahil ang pag-ibig na inahanap namin ay natagpuan namin sa iyo lamang, O Diyos. Wala pong makapapantay, walang makahihigit, walang makatutumba sa pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay namin. Purihin ka, dakilain ka. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. God bless po sa bawat isa. The reckless love of God, His overwhelming, His never-ending, reckless love. Kapatid, He chases you and He leaves the 99 just to find you, just like the lost sheep. If the shepherd didn't go out and seek this lost creature, it wouldn't have found its way back on its own. But ang ating Panginoon, kinukonsider niya ang sarili niya bilang isang good shepherd. Amen po ba? Amen po ba? Amen! Okay. Tulad yan ang sabi ko sa iyo, kapatid. Lord leaves everything just to find you. So, ayan. Usapang pag-ibig na naman, mga active na naman tayo dyan. So, may kukwento muna ako sa inyo kasi kanina kitang-kita ko talaga yun. Naglalakad kasi ako dun sa kanto, dun banda. Tapos, may nakita ako, mayroon na sa unahan ko, dalawa, babae tsaka lalaki. Matik na. Sana all, no? Hindi. Tapos ayun, kasi, di ba, nasa daanan ng sasakyan yun. Ikinilid niya si girl, tapos siya yung pumalit dun sa kung saan meron daanan ng ano. Sana all ulit. Di ba? So, bakit kaya ginagawa ng boys yun? Di ba kasi pinapakita nila na iniingatan ka nila, na mas okay nang mabangga sila, wag lang ikaw. Pero, teka, sana all lang, hanggang sana all na lang tayo. So, ito. There's 3 questions that always circling in our mind. Sino ba ako? Deserving ba ako? Worth it ba ako? We always ask for it, lalo na pag nasa point ka ng umiibig ka. Diba? Then ito, may isang tanong ako to all of you. And I want you to open your heart para sa tanong na ito. May taong nagmahal na ba sa'yo? Ito, hindi pa tapos yung tanong natin. May taong nagmahal na ba sa'yo na handang magbuwis ng buhay para sa'yo? Ako. To the point na handang ipalit yung buhay niya para sa buhay mo? Wala pa rin. Pero diba, as we think of it, there's no one can do that. We will think na kapag may ganun, ang martir naman nun. Tapos iisipin natin na inuuna yung puso kaysa iisip. That's foolish and reckless, di ba? Pero kapatid, sasagutin ko na yung tanong na yan right now. Merong nagmamahal sa'yo ng katulad ng ganon. Na handang ibuwis yung buhay niya para sa kapalit ng buhay mo.
worth it person. Sobrang sarap, di ba? There's that someone na nagkaabol sa'yo kapag sinasabi mo, ayaw mo na. There's that someone na kapag ayaw mo na, hahawakan ng kamay mo. Then yayakapin ka ng mahigpit. At sasabihin, hindi kita makakawalan. There's that someone na paulit-ulit mo rin binabaliwala. Pero that someone keeps on fighting for you. That someone ay patuloy ka pa rin minamahal na sobra-sobra. Even he knows the suffering of loving you. And that's how the reckless love of Jesus Christ is. Sakimin naman dyan, para kay Lord. He doesn't gain on what he'll gain or what he'll lose by putting himself out there. Nagpapako siya sa krus para sa buhay mo. Para sa eternal life na para lang sa'yo. What love could you ask for pa? It's more than enough, kapatid. Amen? And now, it's our chance to offer ourselves naman in return.